physical therapy and rehabilitation of pediatric disabilities. Okay? Sa session na to, tatalakayin natin ano ba yung kahalagahan ng PT, ng physical therapy sa mga pediatric cases natin, okay, within the community. Okay? So, first of all, meron tayong mga learning objectives. Okay? Ano ba mga learning objectives natin after this session? Okay. Number 1, to be able to know what is a physical therapist. So, ano ba yung PT? Sasagutin natin yan. Ano ba yung ginagawa nila? Ano ba yung mga qualifications? Ano ba yung mga requirements ng isang individual para to be able to know the benefits of physical therapy. Okay. Ano ba yung mga makukuha mo pag nagpa-PT ka or pinapiti mo yung anak mo or yung bata? Ano ba yung mga benefits? Okay? Number 3, to be able to identify different assistive devices including wheelchairs. So basically, within the community, alam naman natin pag mayroong disability ang isang bata, nangangailangan sila ng mga different assistive devices. Okay? Sana familiar kayo lahat doon. Next, to be able to know the basic knowledge of pediatric exercises in a community setting. So mamaya, after this discussion, magkakaroon tayo ng return demo in which ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga exercise na pwedeng gawin na kayo lang within the community or sa bahay or sa settings ninyo dyan. Okay? So next. But before that, okay, meron akong ibibigay sa inyo na quiz. Okay? So sasagutin nyo lang to within do sa ating comment box or chat box. Para lang tayo magkaroon ng idea kung ano yung background ng ating mga audience, kung meron tayong idea regarding dito sa topic, titignan lang namin. So sasagot sana kayo lahat. So mag-flash ako ng questions, tapos couple of minutes, tignan natin yung mga sagot ninyo. Okay? So what comes to your mind when you hear the word PT or physical therapy? At saka anong ginagawa nila? Ano yung mga idea ninyo? Okay? So pa-check natin yung comment box. Pwede kayong mag-comment ha, mag-type dun sa chat box natin. Ano daw? Kahit anong sagot, wag mahiya. Therapeutic exercise. Okay, may nagsabi therapeutic exercise. Good. Massage. Okay. So ano pa? General idea pag naririnig niyo yung PT. Okay, o sige. Conduct exercises for motor. Okay, conduct exercises. Okay, most of your answers are correct. So tatalakayin natin mamaya, makikita nyo kung ano talaga yung meaning ng physical therapy. Okay, next. Okay, give examples of pediatric disabilities. So ano ba yung mga nakikita nyo sa community? Sa mga barangay, ano ba yung common na sakit ng bata or disability ng bata? May alam ba kayo na word or terms doon? CP. Okay, good. Cerebral palsy. Ano pa? Puro CP. Puro CP. Okay. Sige. CP. Autism. Autism. Okay, good. Okay. May sense of idea ang ating audience. Okay, good. So next. Give example of assistive devices. Okay? Ano ba yung mga assistive device? Alam niyo ba yung mga assistive device? Sige nga. Orthosis, wheelchair. Okay, good. Crutches. Crutches. Okay, good. Cane. Okay, good. Okay, may idea tayo lahat kung ano yung assistive device. Very good. Very good yung mga audience natin. Okay. Okay, next. Let's proceed with the report. So, physical therapy. I-define na natin kung ano yung physical therapy, ha? Okay, nagsabi kanina mga exercises, massage, okay. So, ito yung meaning niya. A branch of rehabilitative health that uses specially designed exercise. So, yung mga sumagot ng exercise, correct kayo dyan, and equipment to help patients regain or improve their physical abilities. So, basically, tama yung mga sumagot kanina ng exercise, nagde-design kami or nagpo-formulate kami ng mga exercise regimens
para ibigay doon sa pasyente. Okay? Para ma-restore ang kanyang strength. Okay? Ang kanyang posturing. Okay? Lalo na sa mga bata. Okay? At saka matulungan siya na proper na maigalaw or maikilos yung kanyang katawan. Okay? It's a non-invasive discipline that helps individuals develop, maintain, and restore maximum body movement and physical function. So, pag sinabi natin non-invasive, okay, ang PT, non-invasive siya, hindi siya gumagamit ng surgery, hindi siya gumagamit ng bodily modifications, okay? Purely, ano siya, physical, kumbaga exercise, talagang pinapagalaw namin, okay? Non-invasive siya, okay? Hindi siya mapaminsala sa katawan, kumbaga, okay? Okay, helps people maximize their quality of life, looking at physical, psychological, and emotional, social well-being. So, hindi lang kami tumitingin sa physical na kakayanan ng pasyente, kino-consider din namin yung psychological, emotional, tsaka social. So, for example kasi, nagkakaroon tayo ng mga patients, halimbawa, may isang bata na amputee siya, syempre, ang tendency niyan, minsan nade-depress yung bata, hindi siya makapaglaro sa labas, hindi niya ma-integrate yung sarili niya sa society, hindi siya makihalubilo, okay? So, kino-consider din namin yon. So, ayan, psychological and emotional. So, pag napagaling namin or na-improve namin yung quality of life, na-improve namin yung mga activities of daily living niya, kung ano yung mga kailangan niya within the community. So, basically, mag-i-improve yung ma-uplift yung kanyang spirit and ma-integrate niya na yung sarili niya. Okay? Mag-i-improve, hindi na siya mahihiyang lumabas, ganyan. Okay? So, nabanggit natin yung physical therapy. Ngayon, ano naman yung rehabilitation? Kasi magkaka-connect yan, di ba? Physical, tapos may rehabilitation. So, ano ba yung physical, medical rehabilitation? So alam naman natin kung ano yung meaning ng ibang meaning ng rehabilitation. No? So, may ibang meaning siya. Dito may medical rehabilitation. Okay. Rehabilitation is a multidisciplinary approach of helping person achieve the highest level of function, independence, and quality of life. So, multidisciplinary siya, meaning, hindi lang siya nag-consist ng PT. Okay? Maraming profession yung involved doon sa rehabilitation. This includes yung doctor, yung rehab doctor, physical therapist, occupational therapist, speech therapist, okay? Meron din tayong involved din minsan psychiatrist, okay? Para sa behavior. Okay, nurses, pwede rin silang minsan na involved, okay? So next, to understand clearly, PT is only a part of rehabilitation, while rehabilitation involves wide range of therapies for different needs. So pag tumanggap kami kasi ng pasyente, i-assess muna siya ng doktor, ano ba yung kailangan niya? Okay? So sa rehabilitation, hindi nga lang iisa, meron tayong different therapies. Okay? May speech, may OT, may PT. Okay? Yan siya. So ito yung rehabilitation workflow. Ito yung process kung paano kami tumatanggap ng pasyente dito sa UERM. Okay? At the same time, pwede rin ito ma-apply sa community, sa mga barangays. Okay? Ganito rin yung pwede nyo maging process workflow or rehabilitation workflow. So yung unang-una, mare-refer yung pasyente galing sa iba't ibang service, pwedeng neuro, pwedeng galing sa pedya, orthopedic, okay? Mare-refer siya sa amin. So ang unang titingin dyan is yung, nakikita ba yung mouse ko? Yung rehab MD or yung rehab doctor. Katulad ni Dr. Bundok, okay? I-assess niya yung pasyente, titignan niya kung ano ba yung problema, kung ano ba yung kailangan i-improve ng pasyente. So pag natignan niya na yung pasyente, ngayon ibibigay na yung pasyente sa physical therapist. Okay? So after sa doctor, physical therapist naman. So anong gagawin ng PT? Okay. Unang-unang gagawin ng PT, i-assess niya muna yung pasyente, initial evaluation, kung ano pa yung pwede nating idagdag, i-suggest na pwede niyang gawin. In addition dun sa sinabi nung rehab doctor. Okay? Dito rin pumapasok yung baseline. Okay? Ano ba yung ano natin? Ano ba yung baseline natin sa pasyente? Okay, halimbawa,
una ko nakita yung pasyente, sobrang hina, hindi niya talaga maitaas ang kanyang kamay or hindi siya makalakad, hindi siya makakilos, hindi siya makatayo. So nililista namin yan. Nililista namin yung mga different problem list at saka yung goal ng pasyente kung ano yung gusto niya ma-achieve after nung therapy session. Okay? Dito yon sa may initial evaluation. Okay? Next naman, itong successive treatment session. So, pag na-evaluate na namin, nalista na namin kung ano yung mga problema niya pa, tsaka yung goal niya, so ititreat na namin siya. Mamaya pag-uusapan natin kung ano yung treatment na ginagawa namin sa mga pediatric cases. Okay? So, after ng treatment session, magkakaroon tayo ng re-evaluation. So, pag sinabi kasi ni doktora, halimbawa, bibigyan natin ng 10 sessions yung pasyente na mag-PT. Okay? So after 10 sessions, magre-evaluate naman yung PT. I-re-evaluate namin yung pasyente. So from our baseline, ano ba yung mga nag-improve doon sa pasyente? Nakakatayo na ba siya? Gagamit na ba niya yung kanyang kamay? Naitataas na ba niya kanyang kamay? Okay, nakakalakad na ba yung pasyente natin? Nabawasan na ba yung sakit na nararamdaman ng pasyente? So dito pumapasok yung sa evaluation. Okay? After natin mag-re-evaluate, so ibabalik naman natin ulit siya sa rehab MD, kay Doktora Bundok. Okay? So ganun siya. I-reassess ni Doktora Bundok kung kailangan pa ba niya mag-continue ng therapy or pwede na siyang ma-discharge. So yun naman yung i-assess ng rehab doctor. Okay? Tapos kung kailangan niya po ulit mag-therapy, kung meron pa siyang goal na hindi pa na-achieve or may bago siyang complaint na may masakit na naman na bago, i-assess ni doktora tapos ulit na naman yung rehabilitation workflow natin. Okay? Basically, that's it, yung rehabilitation workflow. So next. Okay. So qualifications of a PT. Okay. Degree and credentialing. Paano ba nagiging PT ang isang individual? Okay, ano ba yung mga kailangan na gawin ng isang tao para maging PT dito sa Pilipinas, ha? Okay. So in the Philippines, physical therapy is a 5 years in length, awarding a Bachelor of Science in Physical Therapy. Okay? So bachelor's degree siya and 5 years siya kinukuha. Pero in recent years, in the last 2 years, I think, ni-revise siya ng CHED dahil pumasok yung K-12. So ginawa na lang siyang 4 years kinumpres. Okay? Pero basically, yung sa degree and credentialing before is 5 years. Okay? So students undergo 10 months of rotating internship in relevant institutions such as hospitals and clinics to complete the required internship program of 2,000 hours. Okay. Basically, yung sa last year nung inyong pag-aaral or nung pag-aaral ng isang PT, meron siyang 10 months na rotation internship. Okay, pupunta siya sa iba't ibang hospital. Tapos may expose siya sa mga wide variety of cases ranging from neurologic, orthopedic, pediatric. Okay? So marami pong na-handle ang PT, hindi lang ilang case. Okay? Halos lahat po ng cases or halos lahat po ng sakit pwede naming i-handle. Okay? A graduate of physical therapy needs to pass the physical therapy licensure exam in order to practice physical therapy in the Philippines. So, bukod pa dun sa 10 months na clinical rotation mo after mong sa last year nung iyong college year, meron ka pang examination, meron ka pang board exam after. Okay? So, yeah. The examination, so may sarili silang Board of Physical Therapy and Occupational Therapy. Okay, supervised by the PRC. Tapos ito, licensed clinician gets to specialize in certain area of care. Okay? So basically ang meaning lang nito, kung halimbawa naka-graduate na yung PT, nakapasa na siya ng board exam, kung saan siya magpa-practice, basically yun yung magiging specialization niya. Halimbawa sa lung center, so puro mga pulmonary rehabilitation ang ginagawa nila. Heart center, puro cardiac rehabilitation. Dito sa UARM, training center siya for everything. So, hinahandle namin everything dito na ma-refer sa amin. Okay? Nag-handle kami ng amputees, ng pediatrics, okay? Stroke, okay? Lahat yan. So, specialized kami sa
iba't ibang cases. Okay? So next, so pag PT na yung isang individual, PT na yung isang estudyante, nakapasa na siya ng board exam, ano ngayon yung mga duties na kailangan niyang i-perform? Okay? Ano ba yun? Okay? So unang-una, yan, kailangan marunong siya mag-assess ng pasyente. Ano ba yung tingin niya doon sa pasyente? Okay? Kailangan marunong siya mag-physical exam. Okay? Ayan. So next, evaluate. Ayan, assessment pa rin, evaluation, tsaka clinical judgment. So pag na-assess na niya, ano ba yung pwede niya pang ibigay sa pasyente na exercise or management? Yung magiging beneficial sa kanya. Okay? Sa pasyente. Formulate diagnosis, prognosis, and plan. Okay. Ito yung diagnosis, meron kasing tinatawag na medical diagnosis or yung MD diagnosis, tsaka yung PT diagnosis. So yung PT diagnosis, ito yung mga kino-confirm ng PT, halimbawa na-refer yung pasyente kasi masakit yung likod. Okay? So diagnosis nung rehab doctor is meron siyang low back pain. Pero ang PT, tinetest niya pa yung mga ibang bagay. Ano pa kaya yung mga nagko-cause ng back pain niya? Meron ba siyang problema sa posture? Meron ba siyang problema sa ganito? Okay? Meron ba siyang problema sa paa? Kaya nagkakagano yung posture niya? So, yun. Prognosis, titignan namin. Usually, nagsiset kami ng timetable sa mga goals namin. So, halimbawa, ang isang pediatric na amputee, so, after 1 month, kailangan siguro kaya niya nang makatayo. Ganon, kaya niya nang makalakad. Okay? Prognosis, saka yung plan. Okay, nagpo-formulate din kami ng plan, management, kung anong exercise ibibigay namin. Okay? Provide consultation within their expertise to determine when patient clients need to be referred to another healthcare professional. Okay, hindi lang kami bound as a PT na sa amin lang. So, pag pumunta sa aming pasyente, sa amin lang, ganun, hindi kami ganun. Okay? Pwede rin kami, halimbawa kung may nakita kaming problema ng isang pasyente na pwede naman naming i-refer sa ibang service na makakatulong beneficial din sa kanya. So, pwede rin namin i-recommend yun sa rehab doctor. Okay, ma'am, meron po palang for example, ma'am, si ganitong patient, parang nagsasuffer siya sa depression. So, extreme depression. So in return, pwede siyang i-refer ng rehab doctor sa psychologist. Okay? Or minsan, yung pasyente natin may behavioral problem. So, as a PT, alam ko na kaagad kung saan ko siya i-refer. Pwede natin siya i-refer sa occupational therapist. Okay? Na nagmamanage ng behavioral modifications. Okay? So, yun. So, okay. Punta na tayo sa mga cases pediatric cases na hinahandle ng isang PT. Okay? Ito yung mga common na pediatric case na minsan matatagpuan sa community, sa mga barangays. Ito yung most common. Okay? So sa mga sumagot ng cerebral palsy, tama po kayo. Ito yung pinaka most common sa community. Okay? So cerebral palsy, ano ba yung cerebral palsy? Okay? It's caused by abnormal brain development or damage to the developing brain. Okay? That affects person's control of his or her muscle. Okay. So basically, damage po siya sa utak ng isang bata. Okay? Pag na-damage po yung utak, magkakaproblema sa development. Okay? Ayan. Cerebral, pag sinabing cerebral, meaning po nun yung utak po mismo. Okay? Cerebral. Yung palsy naman po, pag sinabing palsy, weakness o kaya problem sa controlling ng kanyang muscle. Okay? Hindi niya makontrol yung kanyang muscle. Okay? Yun po yung meaning ng palsy. So, cerebral brain, palsy, problema sa pag-control ng muscle or mahinang muscle. Okay? Yun siya. Yun lang dalawang itatandaan nyo. Okay? So, ano ba yung mga early signs? So, pag nakikita nyo, halimbawa, nag-inspect kayo sa barangay or sa mga nagbahay-bahay kayo, tapos may nakita kayong bata, halimbawa, 2 years old na yung bata, tapos hindi pa siya nakakaupong mag-isa. Hindi pa niya kayang mag-assume ng seating, hindi pa siya nakakagulong-gulong. So magtaka na kayo, ibig sabihin na meron na siyang problema. Okay? Meron na siyang delayed in motor milestone. Okay? The main sign that a child might have CP is delayed reaching motor or movement milestone. Okay? Pag sinabi nating mga milestone, ito yung mga functional activities na ginagawa ng bata. Okay? Yung rolling, sitting, standing, walking, yan po yung mga tinatawag na milestone. Okay? So, ayan.
Pag nakita niyo yung bata, 2 years old na, tapos hindi pa makakilos-kilos, lagi lang nakahiga, may problema na po yan. Halimbawa, or may cases naman, 10 months na yung bata, pero nakahiga pa rin, hindi pa rin masyado nagkikilos, may problema na po yan. Okay? Ang dapat niyo pong gawin is ipakonsulta na siya sa isang doktor. Okay? So pag may katanungan po kayo, pwede po nyo i-comment sa chat box mamaya. After po ng discussion natin, meron tayong question and answer. Okay? Lahat po ng tanong nyo, ipunin nyo po muna. Okay? Mas mamaya po, i-comment nyo lang po. Sasagutin po namin isa-isa yan. Okay? So, meron tayong type ng cerebral palsy. Yung isa is spastic cerebral palsy. Ito yung most common type ng CP. Okay? Yung may mga individual na ganito, meron daw silang increase in muscle tone. Okay? Ano ba yung increase in muscle tone? Ibig sabihin ng increase in muscle tone, nagkakaroon ng pagtigas, nagtitigasan yung mga muscles nila. Okay? Kung makikita nyo, yung mga batang may cerebral palsy, matitigas sila. Okay? Parang nag-stiffen ang kanilang mga joints, nagkakaroon sila ng mga muscle contracture. Okay? Matitigas sila. So, yun yung spastic cerebral palsy. Okay? This means muscles are stiff. Yan, sinabi ko. Movements are awkward. Yan. Pag nagmo-move sila, wala sila talagang sense of direction. Pag nagmo-move sila, talaga kasi nare-restrict sila ng pagtigas ng katawan eh. Okay? So, ito lang yung mga, hindi ko na masyadong i-elaborate sa inyo, pero basically, ang meaning nitong mga tatlong nasa baba, yan yung mga part ng katawan na naapektuhan. Okay? Pag sinabing diplegia, kalahati ng katawan. So, maaring apektado yung kanyang dalawang paa, pero yung kamay hindi, gumagana ang kamay, or vice versa. Ganun siya pag sinabing diplegia, kalahati ng katawan. Okay? Baba or taas yung apektado. Either lang dun sa dalawang yon. Pag sinabi namang hemiplegia, spastic hemiplegia, yung kalahati rin ng katawan, pero ayan, parang cross-sectional siya. Sa right or left siya. Okay? Halimbawa, right ng bata is tumigas or mahina. So, parang pag nakita mo yung pasyente, parang yung kanan lang niya yung hindi gumagalaw, pero yung kaliwa gumagalaw naman. Tapos matigas yung kanan. So ma-identify natin yun as hemiplegia. Okay? Yung quadriplegia naman, pag sinabing quadriplegia sa cerebral palsy, ibig sabihin buong katawan may problema. So, parehas na kamay, parehas na paa, may problema siya. Pati yung trunk niya, may problema. So, quadriplegia po yun. Okay? So, meron tayong other types. Ito yung mga other types ng CP. Okay, dyskinetic. Ibig sabihin, may nakita na ba kayong mga bata yung sobrang lilikot talaga? Talagang gumagalaw-galaw pati yung ulo nila, yung kamay nila, malikot talaga. Okay, pati yung paa nila, galaw ng galaw, sobrang malikot. Ito po yung mga dyskinetic cerebral palsy. Okay? Meron din tayong tinatawag na ataxic. Ito po yung mga high functional na cerebral palsy na pag naglakad sila or tumayo sila, ito po yung parang nagwo-wobble or gumagalaw-galaw sila pag tumatayo. Okay? Unstable po sila pag tumatayo or lumalakad or awkward po yung paglakad nila. Yan po yung ataxic cerebral palsy. Okay? Tapos yung mix, syempre, mix ng malikot tsaka ng ataxic, yan po yung mix. Okay? Yung malikot na nga, yung buong katawan, tapos pag tumayo pa, naglalakad, unstable. So, classify po natin sila as mix. Okay? Ano ba yung mga causes usually ng cerebral palsy? Okay, tsaka mga risk factors. Okay? So, again, abnormal development ng brain. So, na-damage po yung brain. Pwede pong na-damage yung brain nung nasa sinapupunan pa lang. Pwede pong na-damage yung brain during the birth, nung pinapanganak yung bata. Pwede pong na-damage yung brain nung less than 5 years old siya, nagkaroon po ng head trauma. Ganun. Pwede pong magkaroon ng cerebral palsy ang isang bata. Okay? Ayan, ito po. Explain ko na siya. During birth or a month after birth. Okay? Sige, next. Ano ba yung treatment? So, unfortunately, wala pa pong na-discover na cure for CP. Okay? But yung treatment po involves yung talagang rehabilitation that can improve the lives of those who have the condition. Okay? Mas mahalaga pag nakita niyo po, may nakita na kayong bata na baby pa lang, tapos nagpapakita na ng sign ng cerebral palsy,
may matigas na sa katawan niya, or parang 4 months tapos hindi pa kumikilos, lagi lang nakahiga, or 6 months na, ganyan. So, mas mahalaga po maipakonsulta niyo na siya sa isang doktor, okay? Para simulan po yung treatment as early as possible. So, ito, common treatments, okay? Ayan, multidisciplinary po ulit. So, rehabilitation, multidisciplinary, involved po ng doctors, and pwede siyang i-surgery. Yung surgery po, consists yun, halimbawa, pag tumbigas yun talaga yung mga muscle, kailangan i-release para maigalaw yung paa, para maigalaw yung tuhod. So, yun po yung kailangan niya talaga, surgery. Okay? Rehabilitation po ito as a whole. Braces. So, ito po yung mga ginagawa ng ating mga prosthetist. Okay? Katulad, or orthotist. Katulad po ng mga diniscuss kahapon, ito po yung mga braces. So, tinutulungan po nito yung isang part ng katawan na maging stable. Tatayo siya, kailangan ng support ng tuhod, gagawan po siya ng CAFO. Ganun po. So, physical and occupational therapy. Ayan. So, exercise, positioning. Ayan po yung mga talagang binibigay namin doon sa bata. Okay? Occupational therapy. Ayan. Minsan kasi may problem sila sa behavior, ganyan, sa fine motor. Ayan. Sila po yung nag-handle niyan. Speech. So, basically, speech, pagsasalita. Okay? So, next. So, ito po, magpapakita lang ng mga pictures, usually. Ayan. Ayan. Kung makikita niyo po yung kalahati ng katawan nitong batang ito, ayan. Nakataas po. Tapos, parang stiff na stiff yung katawan niya. So, pwede natin siya maklasify as spastic hemiplegia. Okay? Katulad din itong isa. Ayan. Usually, nagtitigasan po ang kanilang mga braso. Ayan, basic nila. Nagtitigasan po lahat yan. Okay? So, ayan, I think this is PCMC sa Philippine Children's. Ayan po. Tinutulungan natin na ma-inhibit yung spasticity, yung pagtigas. Ayan, pinapahiga po natin sila dun sa vestibular ball. Okay? And then, yan, tinutulungan silang umupo. Ayan, kasi minsan wala silang neck control din. Okay? Wala silang control sa kanilang ulo. Ayan. Okay? Sige. Next disease naman, ano pa ba yung ibang common na pediatric case sa community is yung Down syndrome. Sino ba nakakaalam dito ng Down syndrome? May sumagot ba ng Down syndrome? Okay, wala. So Down syndrome, nakakita na po siguro tayo lahat ng individual or person na may Down syndrome, ano? Okay. It's a condition in which a person has extra chromosome. So tayo po kasi as a human being, meron po tayong mga genes, okay? Meron po tayong mga chromosome. Minsan po, dahil sa external factors or dahil sa mga bagay sa paligid natin, naapektuhan po yung ating genes, okay? Yung mga chromosomes natin. Nagkakaroon po ng duplication ng chromosome, okay? Ayan. Nagkakaroon po ng extra copy ng chromosome. So, minsan, kasi 23 po yung pairs ng chromosomes natin. Okay, pag nagkaroon po ng extra copy, nagkakaroon po na-alter po yung kung paano magde-develop yung isang tao. Okay, sa genes po ito, genetics po ito. Okay. The extra copy causes the body or baby's body and brain to develop mental and physical challenges. Okay. Ayun. Okay. Ito po yung mga itsura po, most common features ng isang Down syndrome. Okay, pag nakita nyo sila, makaklasify nyo kaagad sila as Down syndrome. Okay? Hindi lang dahil sa mukha, meron pa silang ibang features na pwede nyo tignan. Okay, na para ma-confirm nyo na Down syndrome talaga. Okay, flattened face, especially bridge ng nose, parang flat ang kanilang facial feature, flat lang lahat. Almond-shaped eyes, and that slants up. So ito, ayan siya. Pag baby, makikita nyo kaagad. Okay. Short neck. Okay. Usually nakaganyan sila. Okay. Nakaangat ang kanilang balikat. Okay. Sobrang igsi ng pagitan ng ulo at balikat. Yung leg nila igsi. Small ears. So sa mga baby, mapapansin nyo, sobrang liit ata ng parang unusual yung kanilang ear size. Tapos tongue. Kung makikita nyo minsan yung mga bata or mga baby na may Down syndrome, naka-stick out lang tongue nila. So nakalawit lang yung dila. Okay? Tiny white spots on the iris. Ayan, meron, akala nyo katarata pero hindi pala. Meron talaga siyang spot doon. Okay, small hands and feet. So titignan nyo rin kung unusual ba yung development ng
kamay, ng paa. Okay? Single line across the palm of the hand. So kung mapapansin nyo, meron tayong linya, di ba? Meron tayong linya. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan. Makita ko ba? So yeah, may linya tayo. So yung mga batang may Down syndrome, minsan yung linya na yan, isang straight lang sila. Okay? So papakita natin example ganito. Pero hindi po Down syndrome si Ma'am Marian, ha? Okay? Minsan po kasi nagkakaroon lang din ng ganyan sa mga normal na tao, pero hindi naman sila Down syndrome. Okay? So small pinky fingers that sometimes go curve toward the thumb. So parang pa-curve po yung kanilang mga kamay, parang pa-curve. Okay? Poor muscle tone or loose joint, parang floppy sila, parang malambot sila. Okay? Shorter in height as children and adult. Okay? Parang nahuhuli sila in terms of height. Okay? Down syndrome. Ipunin niyo muna po yung mga katanungan niyo, ha, para mamaya. Sige. Causes and risk factors. Ano ba yung nag-cause ng Down syndrome? Ano ba sila? Okay? So, wala pa talagang definite na answer dyan kasi according to research, wala pa talaga silang nalalaman na direct implication kung ano yung nag-cause ng Down syndrome. Okay? Pero ang isang kino-consider nila is ito, yung mother's age. Okay? So, yung mga mother na more than 35 years or older is high risk na magkaroon ng baby na Down syndrome. Okay? Dahil daw yun doon sa quality ng egg cell ng isang female. Okay? So pag hindi na masyado maganda yung quality, so nagkakaroon tayo ng series ng problems. Okay? So treatment. Ano ba yung treatment sa Down syndrome? Okay? Down syndrome sa lifelong condition. Service early life will often help babies and children with Down syndrome. So ang maganda lang dito sa Down syndrome, although, ayun nga, meron silang mga features na ganun, meron silang mga disability na ganun, pero intellect sila. Okay, nare-retain yung kanilang intelligence. Okay? So, as a PT, as a rehab, as a whole, pinaka-goal is ma-improve yung physical, physical ability niya. Okay? Tapos yan. Most of the service focus on helping children to develop to their full potential. Okay? Pag na-improve mo na yung physical, hindi ka na magkakaproblema kasi intellect sila eh. So, most of the Down syndrome, pag lumaki sila, nakakaintindi sila, nakakasunod sila, nagkakaroon sila ng iba't ibang talents. Ayan, pwede mo silang turuan. Okay? Ayan, through physical therapy, occupational, and speech. Okay? So, Down syndrome, ayan. Again, yan. Usually, ini-entice natin yung treatment ng Down syndrome as a group sila. Okay? So, play therapy. Ayan, nag-incorporate ka ng mga laruan para hindi sila maboboard. Group activities. Ayan, para hindi sila nahihiya, hindi sila na-awkward na, uy, meron palang, pwede pala akong sumali sa mga ganito. So, iisipin ng bata na hindi siya na-left out of place. Okay? Pwede siyang ma-integrate sa mga normal na tao. Okay? Yun po yung pinaka-goal natin dyan. Next, ayan. Each person with Down syndrome has different talents and ability to thrive. Okay? Hindi sila nako-confine lang sa state ng kanilang sakit. Okay? Ayan. So, next natin na sakit or common na sakit is ayan, spina bifida. May nakarinig na ba sa inyo ng spina bifida? Okay. It's a condition that affects the spine. So yung gulugod, doon po yung lumalabas yung sakit and is usually apparent in birth. So pag nakita niyo yung baby, mamaya po papakita ko yung itsura ng spina bifida para may idea tayo kung ano yun. Spina bifida can happen anywhere along the spine. So kahit saan pong segment ng spine, kahit dito sa may batok hanggang doon sa dulo ng likod natin, pwede po siyang lumabas or magka-problema. Spina bifida. Okay? And the backbone that protects. So yung buto po kasi doon sa spina bifida, yung gulugod natin, yung spine, yung likod po ng gulugod hindi po na-develop.
kaya lumalabas po yung mga ugat. Kasi 'di ba ang pinoprotektahan po ng gulugod natin is yung ano, yung spinal nerves, okay? Yung spinal cord, okay? So pag wala pong pumoprotekta doon sa bandang likod na side, basically po lumalabas po yung spinal cord, okay? So ayan po. Ayan po yung itsura niya. Ito po yung malalang case, myelomedingocele, kung saan yung gulugod po ito, bukas po yung likod, walang buto sa likod, hindi nag-develop, lumabas po yung mga nerve or yung spinal cord, lumabas po diyan. Okay, magkakaroon ng parang balloon sa likod ng bata. Okay, ito naman po yung less severe na case, yung meningocele. Ayan. Hindi lumabas yung spinal cord pero may tubig. Nagkaroon ng parang fluid dun sa loob ng balat. Okay. Kasi ito yung isa, walang lumobo, walang kahit ano, pero wala siyang buto dun sa likod. So makikita nyo rin po yan pag nakakita kayo ng actual na pasyente. Okay? So yan po yung itsura niya. Okay? Sa mga bata po, sa mga newborn, makikita yan. Yan siya. Spina bifida. Okay. So sa spina bifida case, yan. Iba-iba po sila. Depende po sa severity ng spina bifida, kung saan pong segment lumabas yung spina bifida, kung saang part ng spine, ng gulugod lumabas, kung sa ulo, sa likod, sa gitna. Ayan po. Doon po natin ma-determine kung ano po yung magagawa nila in the long run. Okay? Kung makakalakad ba sila, include walking. Kung makakalakad sila pero may assistance ng brace, ng walker, ganun. Or kung hindi talaga sila makakalakad dahil mataas po yung level, so makakonfine po sila sa wheelchair. Okay? Doon po natin pinoprognosticate yung spina bifida. So people with spina bifida, higher on the spine, might be paralyzed in the legs. Okay? Pag lumabas na may bandang taas, sa may bandang leeg mo, so most probably, mapaparalyze yung leeg ng bata. Ay, yung paa. Sorry. Ayun siya. And ang magagamit na lang natin is yung wheelchair talaga. Ganun po siya. Yung sa mga lower naman po, ito po yung mga walking na spina bifida. Ito po yung mga nakakapaglakad, nagiging functional po. Kasi mababa po yung affectation. Sa gulugod, sa bandang baba po lumabas yung spina bifida. So, mas nakakalakad sila with the use of assistive devices. Okay? So, yan. Mga spina bifida na baby. Usually, pag mababa lang yung lumabas yung spina bifida, yan, nakakalakad sila. At saka nakakagamit sila ng walker. Okay? So next, na sakit natin, growth developmental delay. So ano bang ibig sabihin ng growth developmental delay? So may sense of idea tayo, delay. Ano kaya yung mga delay na yon? Okay? Sasagutin natin yan. So skills such smiling, waving bye-bye, taking first step. Yan po yung mga milestone, yung tiniscuss din natin kanina, di ba? Mga milestone, yung mga nagagawa ng bata na activity. Yung pag-upo, pag-ikot, pagdapa, yan po yung mga milestone. Okay? Ayan. Developmental disabilities begin anytime during development period, usually last throughout the person's lifetime. Okay, pag hindi siya na-manage talaga, hindi siya nabigyan ng early intervention, minsan po, nagpe-persist po throughout the lifetime ng pasyente. Okay? So, developmental delay, ibig sabihin lang yan, na-delay siya, halimbawa, dapat naglalakad na to ngayon pero hindi pa siya makalakad. So, developmental delay na kaagad yun. Dapat nakakadapa na to, nakakaikot na tong baby na to kasi nasa 6 months na siya. So, delay na po kaagad yung tawag doon, developmental delay. Wala man siyang sakit na na-diagnose sa kanya, pero napapansin niyo po, na-delay na yung mga motor abilities ng bata. So, ko-consider natin siya as growth developmental delay. So, nahuhuli. Okay? Ayun. Disability begin before a baby is born, but sometimes can happen after birth because of injury, infection, and other factors. Okay? Minsan po nagkakaroon ng delay dahil during the sinapupunan, nagkaroon po ng problema nung pinagbubuntis pa. So, pwede rin po maka-apekto yun. Okay? Or infection and other factors. So, ano ba yung mga causes and risk? Okay? Bakit ba nadidelay yung bata minsan? Or minsan, talaga napapansin nyo na
hindi sila talaga nagiging functional pagkapanganak or paglaki nila. Okay? Ito po yung titignan na factors tsaka risk ng mga research. So, unang-una, genetics. Again, genetics. Ito po yung mga sinasabi nila, yung mga namamanang sakit. Okay? Sa lahi nyo, kung meron kayo sa lahi nyo, maaari pong malaki yung risk or chance na magkaroon po ng problema yung baby. Okay? Smoking, drinking, ayan. Ayan po yung pinaka-isang masamang cause pag nagbubuntis. Yung pinagbubuntis, tapos naninigarilyo or umiinom yung nanay. Complications during birth. Ayan. Habang pinapanganak yung bata, habang sa delivery room yung nanay, nagkaroon ng problema. Ganun. Infections. Ayan. Nagkasakit yung bata, nagkaroon ng tigdas, mga ganun. Nung baby pa lang. Ayan. Exposures to toxins such as lead. Mga toxins yan. Fetal alcohol syndrome. Basically, yung fetal alcohol syndrome, ito rin yung umiinom ng drinker yung nanay. Okay? Habang pinagbubuntis, inom yung nanay. So, yan, magkakaroon siya ng fetal alcohol syndrome. Maapektuhan rin yung development ng baby sa tiyan. Environmental factors. So, meron din yung environmental factors, nag-play din siya ng role sa pagka-delay ng bata. Minsan kasi, halimbawa, yung bata, naka-confine lang siya sa isang lugar. Hindi siya talaga makagalaw doon ng freely. So, mag-adapt siya doon. Ma-stuck siya doon. Kung ano yung nagagawa niya doon na lang siya. So, ayun. So, papakita ko lang sa inyo. Sana nababasa nyo. Ito, developmental milestone. Okay? So, sinabi natin milestone, ito yung mga skills, yung mga nagagawa ng bata. Dapat. Ito yung mga dapat na nagagawa ng bata sa mga appropriate na months or years ng kanilang edad. Okay? So, meron tayong gross motor, fine motor, language, social, and cognitive. So, mag-focus tayo sa gross motor. Kasi ito po yung sa PT. Okay? Sa physical therapy, gross motor. Yung fine motor po sa occupational therapist po ito. Fine motor at saka social cognitive sa occupational therapist po siya. Usually behavior at saka sa ayan, cognitive. Yung language po, speech therapist. Okay. So sa gross motor tayo mag-focus. So 2 months, ayan. Kailangan 2 months pa lang yung baby. Kaya niya nang iangat yung kanyang ulo. Okay, naangat-angat na yung kanyang ulo pa konti-konti. Okay? 4 to 5 months, nakakaikot-ikot na siya. Okay? Sa kama, nakikita niyo parang tumatagilid-tagilid na siya. Either way. Okay? 6 months, nakakaupo na siya kahit walang suporta. Kahit iwanan niyo siya na nakaupo, kaya na ng baby. Ayan. Yan po yung usually normal. 10 months, ayan. Usually nakakatayo na yung bata. Okay? Nakakakapit-kapit na yung bata kung saan-saan. Malikot na siya. Okay? 12 months, ayan, medyo nagsisimula na siyang lumakad. Okay? Nakakalakad na siya ng walang assist. Okay? 15 months, nakakapag-backwards. 18, nakakasipa ng bola. Tapos yung mga years, ayan, ito yung mga nagagawa niya. Nakakapaghagdan. Yung tricycle po dito sa 3 years, hindi po ito yung tricycle na na pag-commute. Yung tricycle po yung bike na 3 po yung gulong. Okay. Pediatric amputee. So basically, ayan. Ang pinaka-common cause daw po nito is trauma. Okay? Ito yung mga na-aksidenteng bata. And yan po yung large cause niya. Okay, meron pa tayong ibang disability, yung congenital limb deformities. Na-discuss po ito ni Doktora kahapon at i-discuss din po ni Ma'am Marian mamaya. Okay? Kapag pinanganak, kulang yung kamay, kulang yung paa. Okay, may problema. Okay. Ito po yung mga other. May sumagot ng autism kanina. Tama po yun. Okay, autism. Usually po nilagay ko siya sa other kasi minamanage po siya ng isang behavioral therapist or occupational therapist. Okay? Yung Tourette syndrome, yan po yung gumagalaw. Yung malikot po yung leeg pero rhythmic. Pwedeng leeg, pwedeng kamay, malikot, rhythmic. Okay? Basically, behavioral din po ang ano diyan. Mental retardation, behavioral din. Hearing loss, tsaka visual impairment. Ayan. Pwede po siyang i-handle din ng occupational therapist. Okay?
Okay, proceed tayo din sa modalities. Ano ba yung mga ginagamit namin na modalities or equipment as a physical therapist? Okay. So ultrasound. So meron pong ultrasound na pambuntis, meron din pong ultrasound na pang PT. Okay? So yung pang PT po, dito po tayo mag-focus. Ang effect niya po is heating. Okay? Deep heating po. Okay? So ito po yung itsura niya. Yan. Yan. Wala po siyang image ha. Yan. Next, electrical stimulation or TENS. Kung sino man sa inyo nakaread na ng TENS, ito po siya. Pampa-contract or yung TENS po, dalawa po kasi siyang settings. Isang machine, dalawa yung setting. Yung TENS, pampa-relieve ng pain. Yung electrical stimulation or ES, pang-contract ng muscle. Para hindi magliitan, pipigilan niya yung pagliitan ng muscle. Okay? So yan po yung tsura niya. Yan. Tapos next, hot packs. Ayan. Mga hot compress. Ayan. Siguro naman po alam natin lahat yan. Okay. Heating siya. Ayan po yung itsura niya. May nabibili po nito sa mga store na sinasaksak. Pwede rin po yun. Okay. Ingat lang po kayo. Okay. Ice pack. Ayan. Basically ice. Ayan. Chronic pain din po at saka spasm yung ice. Okay, equipments naman po, resistance bands. Ito po yung mga parang goma na ginagamit namin. So different color po siya at saka sizes, ha. Ayan. Next, dumbbells. Ayan. Usually pabigat lang, dumbbells. Ito po ginagamit namin sa mga high functional na bata, ha. Ito po mga to, yung mga medyo malalaki na, medyo okay yung kanilang functional strength, okay yung kanilang functional well-being, medyo ano sila, kumbaga high functional, nakakaupo, nakakatayo, nakakalakad. Ito po yung mga bata na tinitreat ng ganito, na ginagamitan itong mga to. Ayan. Dumbbells. Tapos, ankle weights, ayan, nilalagay lang siya sa paligid ng paa, pabigat din siya. Ayan siya. So, ano ba yung mga magagawa nyo ano ba yung pwede nyo gamitin sa bahay na allowed kayo? Okay? So, yan. Yung HMP, yung hot moist pack, yung hot pack, hot compress. TENS, ES. So, bago nyo po iuwi yung TENS, ES, kung meron kayong sariling machine, ipapaset nyo muna po sa PT. Okay? At saka cold packs. Yan. Exercise equipments, resistance bands, pwede rin, dumbbells, ankle weights. Okay? Pwede nyo rin gamitin yan. Pero, yun nga, papaturo muna kayo sa PT kung paano gamitin. Ha? Bibigyan naman kayo ng clearance niyan eh. So watch out for the following. Siyempre, burn. Pag naglalagay kayo ng hot compress, pag masyado nang mainit, baka hindi mo kaya ng bata. Titignan nyo kung may excessive na redness. Ibig sabihin, napapaso na yun. Okay? Cardiac. Ayan. Usually, yung paghinga ng bata, titignan nyo kung hinihingal. BP, heart rate, pwede rin. Ayan. Kailangan make sure yung machine ninyo, yung gagamitin yung pang ES or TENS, may adequate na battery. Okay? Okay yung battery. Kasi pag mahina yung battery, nagsisurge. Okay? Adequate length para hindi tumalsik kung gagamit man kayo ng mga goma. Okay? So, ayan, false. Baka mahulog. Okay? So, ito na yung last part ng report ko, yung assistive device. So, ano yung mga sagot nila kanina, Ma'am Marian? Okay, crutches, canes, wheelchair. Okay, tama po kayo dyan. Unahin na natin. Ayan. Any assistive device that made to adapt to assist a person perform a particular task. Okay? Ayan. Tama po kayo. May cane, may crutches, may walker, wheelchair, ayan, shower chairs, and all assistive devices. Okay? Wheelchair. Focus po tayo sa wheelchair. Pero ito po, i-in-depth pa po ito ng next speaker natin. Probably tomorrow, si Doc. Okay? Doc Montes, tama? Okay. Ayan, use when walking is difficult or impossible due to illness, injury, old age, or age-related problems. Okay, alam naman po natin. Ito po yung pinaka-typical na type ng wheelchair, yung manual wheelchair. Ayan. So may grab bar siya, grabbing handling around the wheels. Pwede po siya propel forward, backward. Ayan. Push, pwede rin siya itulak. Okay? Ito po yung manual or standard wheelchair. Okay? Ito po yung standard. Ayan. Ayan po yung standard na wheelchair. Kung nakikita nyo. Next, pediatric wheelchair.
Ito po yung sa mga pambata. Are designed for kids, have different set of features that those found in adults. So meron siya mga modification na ginawa. Medyo mas maliit siya. May iba't ibang kulay para ma-entice yung bata. Ayan. Ayan. Lightweight, magaan siya. Ayan. Ayan siya. Kung makikita nyo po dito sa picture na to, ito po yung standard wheelchair. Nakaupo yung bata. So hindi po appropriate sa bata yung standard wheelchair. Kasi tignan nyo po, dalawa silang kasya. Okay? So mas maganda, meron silang tig-isa. Ayan. Nung nilagay sila sa pediatric wheelchair, ayan, nagkasya na sila. Appropriate po yung size sa kanila. Okay? Ito naman po yung may mga modification. Ayan. Standard wheelchair again, andito sa side na to. Ito po yung sa pediatric wheelchair. Pwede mo maglagay ng mga modifications. Ayan. I-discuss po ng next speaker natin bukas yan. Ayan. So, ayan pa, wheelchair. Ayan. So next, active wheelchair. Ay, sorry, doble ko. Okay, active wheelchair. Okay, meron siyang malaking wheel. Pwedeng nai-slant. Tapos usually, mas maluwag siya. So, papakita natin yung picture. Helps person maintain balance while offering more space. Ito po yung mga pang-active din na pasyente. Like yung mga amputees natin. Okay, para mas free silang makagalaw, mas madali silang maka-get out ng wheelchair, makaupo ng wheelchair. Ito po yung ginagamit nila. So mga pang-active ito na pasyente. Yan, katulad po niyan. Okay. So, other assistive device, yan. Walker, may sumagot ng walker, tama po. Ayan. Ang itsura niya ganyan po. Additional support, balance, stability. Ito po yung pinaka-stable na assistive device sa lahat. Ito po yung una-una namin pinapagamit sa mga pasyente. Pag hindi pa sila marunong tumayo, maglakad, ito po yung pinapractice na una, walker po. Ayan, sa bata po, may sarili din pong walker ang bata. Ito po kasing ginamit dito is pang matanda. Kung anong ginamit po ni Lola dito, ginamit din ng bata. So, meron pong specialized na walker para sa bata. Okay? Ito po, ginamit lang namin kasi wala kaming available that time na walker na pambata. So, quad cane. Ayan. Ito po yung may 4 na paa. Baston siya na may 4 na paa. Ayan, may metal base at the bottom for small feet. Ayan po yung tsura niya. Okay, next. Single tip cane. Ayan. Balance stability. Ito po yung wala siyang paa, wala siya yung 4. Pang support lang talaga siya. Pang high functional din po ito. Okay, pwede sa bata, pwede sa matanda. Okay? Crutches. Okay. So basically, crutches, in English niya yung size ng individual base of support. Transfer weight from the legs to the upper body. Okay? Ayan po itsura niya. Ayan. Ituro namin amputee. Pwede rin po siya sa bata. Meron din po pambata na crutches. Okay? And ayan. Magde-demo na po yung mga demonstration po. Tsaka yung mga videos na papakita namin after po ng discussion. After po nitong session natin, mamaya na po sa bandang huli pagkatapos po ni Ma'am Marian. Okay? Sasabay po namin. Papakita namin kung ano yung mga exercise na pwede nyo gawin, mga equipments, paano nyo i-adjust yung mga assistive device, papakita po namin lahat yan mamaya. Okay? Okay.